to demonstrate what? Demonstrate humility. God wants to see humility in us. Ano sabi sa verse 3? For by grace given to me, I say to every one of you. Si Pablo na nagsasalita, kinakabagan lang ng Panginoon. Sino ba si Pablo para gamitin ng Diyos? Sino ba ako para gamitin ng Diyos na magbigay ng mensahe ngayon? Ako yung kinakabagan lang din. Ako yung pinatawad lang din. Ako po yung makasalanan, naligaw, lumayo sa Diyos, pero ako yung inibig ng Panginoon na matay si Kristo para sa akin. Ganon din po sa'yo. Kaya anong maipagmamalaki ko? Pinatawad naman ako ng Diyos. Anong may pagmamalaki mo? Aanhin mo yung 1 million sa bank account kung hindi ka naman patungong langit. Pansamantala lang yun. Amen? Doon tayo sa may eternal. Amen? That's why, ito, alalahanin mo, how to keep ourselves humble? Remember the grace of God. How to remain humble? Remember the grace of God. Why? Think of everything that you have, you don't deserve it. You didn't deserve it. God just let you experience it. Kaya ako, I thank God. Ako po I am a missionary. Kasama po ako nila Pastor Ian kapag kami po ay pumupunta sa iba't ibang lugar. And ang pinakamalayo ko po na pag-missionan where I shared the Word of God ay sa Japan. That was 2024, April. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi yun po ang aming first month bilang mag-asawa. May nagregalo sa amin ng ticket para mag-share doon sa church, sa binibuild na church sa Japan. And I thank God for my span of life. I am 25 years old. At ako po yung nakapunta na sa 6 na bansa. 5 bansa noong 2024, 2 bansa ngayong taon, Thailand, at Vietnam. Tapos sa June, babalik po kami ng Japan. Tapos sa August, Hong Kong. Those things, I see it as a grace of God. And it keeps me humble and ask God, Lord, what did I do to deserve all this? Alam niyo kung ano sagot ni Lord? You didn't do anything. I did it for you. That's why what you have right now, huwag mong isipin na yan yung dahilan mo para magmalaki. Hindi yan yung dahilan mo para magmalaki. Bakit? Because God did it for you. Amen? That's the grace of God. Do not think of yourself more highly than you ought. Huwag mo daw isipin yung sarili mo na napakataas. Bakit? Again, kinakabagan lang tayo. Kaya don't compare your accomplishment sa accomplishment ng ibang tao. Amen? It will just divide the church kung lahat ng church nagpapayabangan. Amen? Lahat ng church ay, lahat ng tao sa church nagpapataasan. Sino ba ang mataas? Sino ba yung dapat sundin? Mas mataas ako kaysa kay pastor. Mas matalino ako kaysa kay pastor. O di kayo na lang magpastor pag gano'n. Pa? Nagkakaroon ng sukatan. Nagkakaroon ng kompetisyon. Kailangan patunayan sino bang mas magandang boses, mas magandang boses ko kaysa sa'yo. Dapat ako yung tatayo dyan. Hindi dapat ganun ang kaisipan. Amen? Humble. Again, if you are proud, sino ang kalaban mo? Sa tingin mo, sino ang kalaban mo if you are proud? God opposes the proud. Ang kalaban mo ay ang Panginoon. Do you want your life to go higher and higher? Do you want your service to go higher and higher? Go lower and lower. Amen? And as you go lower, as you go deeper, God make your life higher and higher. Amen? Dahil ang sabi ng Panginoon, kung sino ang nagpapakumbaba, siya ang itinaas.
At sino ang nagmamataas, siya ang ipinababa. Amen. Amen. Now, but brother, think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. In the next verse, just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. Hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa na mas mahalaga siya kaysa sa paa. Bakit? Kasi iba yung function nila. Sino ditong kumakain gamit yung paa? So may pagkakataon na kailangan ng kamay, may pagkakataon na kailangan ng paa. Pero hindi pwede magmalaki ang paa sa kamay. Nandyan? Nandyan pa kayo? Because we are one body. That's the body of Christ. Jesus is the head. Amen? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na mas mahalaga ka, mas marami, mas malaki yung ambag mo kaysa sa iba. Again, why? Because we are just one body. You have a different function, I have different function, yung katabi mo, different yung function yan. May kaya siyang gawin na hindi mo kayang gawin, kahit may kaya kang gawin na hindi niya kayang gawin. It means, we all have different strengths. Why? Because those strengths will be used for the glory of God. Amen? Kaya naman, wala nang payabangan. Wala nang usapin sino bang pinakamayaman. Sino mas malaki mag-tithe, sino mas malaki mag-offer, sino mas masipag sa loob ng church. No. Just let God see it. Amen? Amen. Now, so, in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to one another. Each member belongs to one another. So each member belongs to one another. So we are one. Kapag siniraan mo yung katabi mo, sinisiraan mo yung sarili mo. Amen? Sinisira mo yung tinawag ng Diyos. Sinisira mo yung church. Then how can a church be a blessing kung puro mayayabang ang nasa loob ng church? How can a church reach the lost? How can a church go to a mission if a church is prideful? Ayoko dyan, walang aircon dyan. And I thank God bakit God process us in humility. That even though with the experience that we have sa aming buhay, mga pinaranas ng Panginoon, kaya pa rin namin magwalis. Kaya namin mag-map. Kaya namin kayong paglingkuran. Kaya namin malamukan. Amen? And that's something that you can do if you have already practiced humility. Meaning that even though in the times that you are not comfortable, you can serve God. You know why? Because you are already humble. Amen? Ang mayayabang, ang hinahanap po niyan, convenience. Comfortable. Kapag hindi na komportable, natitrigger yung ego, ano nangyayari? Yung iba lumilipat ng church. Ay, walang parking dyan. Doon ako sa may church na may parking kasi may naka-Ford Raptor ako. Kaya ito yung mga kabataan, diba? Kayo mga kabataan, you have a life ahead of you. Maraming pagpapala na pwedeng ibuhos sa inyo ng Panginoon. Pero pwede ba? Kapag kayo pinagpala ng Panginoon, huwag niyong kalimutan ang church. Huwag niyong iwan ang church. Sa lahat, kapag dumating ang panahon na pagpalain kayo ng Panginoon, huwag niyong kalimutan ang church. Huwag mabuild ang ego habang kumikita kayo, habang gumagal kayong buhay ninyo. Huwag niyo namang iwan yung mga kasama niyo nung nagsisimula kayo. Kayabangan po yun. Masyado na akong mataas para sumama sa kanila. Huwag ganun. Amen?
Ang gawin mo, kapag mataas ka na, instead na iwan mo sila, why not kinain mo sila pataas? Isama mo sila. Anong ginawa mo? Baka matutunan din nila, pagkalain din nila. Di pinagpala yung buong church. Amen. Amen? Kaya huwag payabangan. Tulungan. Amen? Now, pangalawa po, demonstrate. Demonstrate. Service. Jesus Himself is our example. And Jesus Himself demonstrated service. Kung paano niya hinugasan ang paa ng kanyang mga disipulo, kaya niyo rin bang maglingkod sa kapwa ninyo bilang paglilingkod niyo sa Diyos? Kaya niyo bang paglingkuran at ang isa't isa bilang paglilingkod ninyo sa Panginoon? What can you do to serve God? Again, if you are not humble, you cannot do service. Kapag ikaw ay nagsiserve nang hindi ka humble, mayabang ka, pagbibilang ka, mag-aanap ka ng kapalit sa ginagawa mo. But serving is being the lowest person in the room. Being a servant is being the lowest person in the room. That's service. Hindi mo iisipin na kung ano yung balik. Hindi mo iisipin kung ano yung mapapakinabangan ko kapag nag-serve ako. Ang tunay na service is hindi mo iisipin yung blessing habang nagsaserve ka. Iisipin mo yung service mo dahil karapat-dapat ang Diyos yung blessing kasunod na lang. Amen. Amen? Kaya ano sinabi dito? We have different gifts. You have different talents. You have different strengths. I know that. Bakit? Iba-iba yung ating pagkakalaki. Iba-iba yung pagkakahubog sa atin. Yung pamilya natin, pwedeng magaling kumanta, magaling sumayaw, malalakas, ang boses, magagaling magsalita. Pwede yun. Now, with those gifts, according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Ano po pinapatungkulan ni Pablo dito? If you have a gift, use it for the glory of God. Ano po kaya ang itsura ng church? Kung yung pastor na preacher nyo, siya na yung singer, siya pa yung gitarista, siya pa yung magki-keyboard, siya pa yung magda-drums. Pagkatapos ng church, pagka-uwi na lahat ng tao, siya pa magwawali, siya pa magmamap. O bago pa uwi yung mga tao, siya pa magluluto. Pagkaluto, papakainin kayo isa-isa, tapos pagkatapos nun siya pa maghuhugas. Naku, talagang madaling tatanda ang inyong pastor pag ganun. Although yes, that's our trait to serve you already. Pero, gaano kaya kabilis kapag maraming nagtutulungan? Gaano kaya kaganda ang pwedeng magawa kung yung mga gifts ninyo ginagamit ninyo? Paano na lang kaya ang progress ng church kung yung gifts ninyo ginagamit ninyo? Alam niyo po ako, nag-start ako sa aking pag-church planting. Yes, ganun po ang aking situation. Ako na ang worship leader, ako ang nagigitara, ako yung magsiset up ng mga speaker. Tapos pagkatapos nun, pawis na pawis. Pagkatapos ng praise and worship, ako naman po ang mag-preach. Well, that's a life that we have committed to. Nag-commit kami doon sa paglilingkod. Nag-commit kami to do everything, to please God, to do everything for the church. That's our commitment. Pero how about, iba naman ang gagawa. Si pastor nakafocus na lang sa preaching niya. Si pastor nakafocus na lang sa pananalangin para sa inyo. Dahil pagdating ni pastor, meron na magsiset up ng speaker,
Pagdating ni pastor, meron ng taga-awit, taga-kanta, taga-drums, taga-keyboard. Di ba? What if si pastora? Iba naman yung nagki-keyboard kasi pastora nagpe-pray. Di ba? Ipinapanalangin yung preacher, pinapanalangin yung asawang pastor. O sino dito gusto matuto mag-piano? Meron ba? Sino marunong sa music? Gamitin niyo yan sa Panginoon. Anong gusto niyo? Ganun lang? Anong talent niyo? Ganun? Pero cellphone, nagiging busy na po tayo sa maraming bagay. Gamitin natin yung oras na yan para parangalan natin ng Panginoon. Amen? Sinong kasunod pagkatapos nila? Ang buhay po, napakaikli lang. Huwag nyo nang paikliin na sila na lang lagi lahat. Amen? Kaya why not? Diba sa mga susunod, yung mga iba naman ang magiging singer na, no? Tapos, iba na yung tagaluto. Meron po ba may mga tagaluto dito? Pag after po ba ng service, kumakain po kayo kasama-sama? Free fellowship. Praise God. Sino po nagluluto? Si Pastora pa rin? Meron pang, meron ng iba? Meron naman ng iba. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Kasi sabi ko sa mga Tagaliano, sabi ko dun sa church na aking pinagsiservan, ang hirap po na kung ako pa rin yung magluluto. Hawak ko yung mic habang nasa kusina ako nagpipreach. Buklatin natin sa book of Romans, chapter 12. Asa yung paminta? Diba? Ibig sabihin, kapag marami po nagko-cooperate, nagko-coordinate, napakadali ng trabaho. Kaya nung nagpatawag, pupunta ng Leyte, o ano naman, okay naman, kaya naman namin pumunta. We can sacrifice yung work, yung asawa ko po, may work po yan. Habang nandito yan, nandun sa kabilang bahay, nakiki-wifi. Nakiki-wifi bakit? Kasi habang nandito tayo sa mission, habang nandito kami sa mission, nag-work po siya. Hindi hadlang ang work niya. Bakit? Because this mission is an opportunity to serve God. Why? Kasi kaya binigyan kami ng Panginoon ng nakayanan, di gamitin namin yun sa Diyos. Binigyan ako ng Panginoon, kakayanang mag-drive. Di gamitin ko yan sa Diyos. Papunta po dito, hindi po kami nag-teleport. Nag-drive po kami ng ilang araw. Dalawang araw, dalawang gabi. Yun pa lang po, kung hindi ka servant, magre-reklamo ka na. Itong biyahe na to, ang layo. Sana iba na lang pinapunta niyo, pero hindi. If you are a servant, kahit mahirap, gagawin mo. Bakit? Kasi kaya mo. Ikaw yung biniyayaan ng Diyos ng ganyang talento, gawin mo. Gamitin mo para sa Kanya. Kaya alam niyo, I thank God sa church po namin, unti-unti yung progress. Unti-unti yung progress na una po, yung ganitong side lang, isang side lang po ng stage. Puro lupa pa po yun. Hanggang sa diretso namin, yung lyrics po namin, naka-Manila paper lang din, nakasampay sa may alambre. Pero habang tumatagal, may mga tao na marunong pala magkarpintero, miniting ko sila kung ano magagawa natin sa church, gawin natin. Amen? Ikaw marunong ka mag-company? May pera ka pagpagawa ng kisame? Gamitin mo para sa Diyos. Bakit? Piniyayaan ka eh. Kaya ang talento hindi sinasarili. Ginagamit yan para sa paglilingkod in service. That's why we need to demonstrate service. A church that will demonstrate service, napaka-solid po niyan. Na habang tayo magkakasama-sama naglilingkod kay Lord, nabibuild yung relationship, nabibuild yung joy, ayoko nang umuwi. Ang sarap na lang maglingkod. Ngayon, ang mga tao gusto agad umuwi. Tagal naman ang preaching ni Pastor. Point number 2 pa lang. Gusto ko nang humiga. Gusto ko nang mag-cellphone. Walang wifi dito. Walang signal dito. Yun po ang mindset kapag hindi na po servant.
Now, will the Lord prosper that kind of people inside the church? Of course not. Kaya if we develop demonstrating service, that's the time mag-enjoy ka na sa loob ng church. Amen. Kaya again, huwag mong sarilihin yung talent mo. Marami pong talent. Alam niyo kung saan napunta? Nasa libingan lang. Nasa libingan na. Mga talent na dapat ginamit kay Lord, inilipin na kasama yung tao. Namatay na lang na hindi nagamit yung talento, yung lakas, yung oras para sa Diyos. Now, ito ang tanong. Anong kaya mong gawin? May mga dancer ba dito? Taas ang kamay. Pero, manigtamborin po kayo. Pero mga dancers kayo, sumasayaw kayo, mga gano'n. Hindi naman. Why not use that for the glory of God? Amen? So one day, habang praise and worship, may mga dancers dito sa harap. Dance can also be a form of worship. Diba? Ano meron ka? Malakas ka? Kaya mo maglagari? Kaya mo magkumpuni? Anong pwedeng gawin dito sa church? Meron kayong mahabang walis? Anong pwede mo gawin sa church? Diba? May extra kang pera, sabi doon, diba? If you have a gift of giving, then give cheerfully. Amen? And I thank God, dahil kung sino yung mga cheerful giver, si Lord din ang magbibigay ng i-give nila. Alam niyo ba yung faith ni Abraham? Nung papunta sila ng Mount Moriah kasama ang kanyang anak na si Isaac. Nagtanong si Isaac, sabi niya, Father, andito na yung ating kahoy, andito na yung sibak, pero asan yung offering? Asan yung i-offer? Yun pala siya yung i-offer, di ba? Pero anong sagot ni Abraham? Ano yung pananampalataya ni Abraham? God will provide. Alam niyo po ba may kasunod yun? May kasunod yun. I-check niyo sa mga Bible niyo, may kasunod yun. God will provide. Alam niyo kung anong kasunod? An offering. Si Lord ang magbibigay ng ibibigay mo at ihahandog mo sa Diyos. Amen. That's why if you have the gift of giving, then give cheerfully. Bakit? Pinagpapala ka ng Diyos, may dahilan. Amen. Pinapayaman ka ng Diyos, may dahilan. Now, if that's what you have, if that's your strength in life, use it for the glory of God. Amen. Kaya kami po, I thank God yun. Ako po personally, wala na po akong trabaho. Iniwan ko na po ang aking trabaho nung ako'y nagpasya na magpastor, pag full-time. Kaya nung panahon po yun, sinabi ko kay Lord, niluhod ko kay Lord sa aming church. Nung ako ay kabataan pa lang. Sabi ko, Lord, patawarin mo ko, hindi ako nanampalataya. Pero Lord, this time, sabi ko, this time Lord, sige, susunod ako, iiwan ko yung trabaho ko, magpapastor ako. Sabi ko kay Lord, Lord, ikaw magpakain sa akin. Sabi ko kay Lord, Lord, ikaw magpakain sa akin. Simula nagpastor ako, hindi ako nagutom. Amen. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Okay. May mga membro na sobra-sobra yung pagkain, kapag nag-Bible study ako sa kanila, may pinapauwi sila sa akin. Amen. Kaya what you can do for the service or for the church to prosper even more, do it. Huwag yung hanggang isip lang, parang yung ganda naman siguro kung sa church na to may ganito. Parang ang ganda kung dagdagan pa natin yung speaker. Parang di naman nila nakikita. Ikaw na nakakita, ikaw na nakaisip, gawin mo na. Ano ba naman tong church na to? Parang hindi napupunasan yung sahig. Ano ba naman tong church na to? Parang mga puna ng mga tao. Parang kulang yung yung electric fan. Ano ba na? Ang daming reklamo, bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Ikaw na lang ang pumili. Nakita mo madumi, walisin mo agad.
Nakita mo may basura, ano ba naman itong mga tao dito sa church? Puro basura sa paligid. Ikaw lang pumulot. Amen. Pwede ba yun? Amen. Pwede pala yun. Kesa puro reklamo, nag-aaway-aaway na lang. Kaya again, demonstrate service. Dapat ang mga tao sa loob ng church, kung ano ang strength mo, gamitin mo yan sa Panginoon. Kaya alam niyo ang desire ko nung ako pinagtatrabaho pa. Sabi ko kay Lord, Lord, gusto ko maging businessman. Gusto ko maging businessman para makatulong ako sa mga pastor na naglilingkod sa iyo. Kaso nga lang, tinawag din pala akong pastor. So hindi ko na magampanan yung pagiging businessman. Paano ako makakatulong sa mga pastor? Pero dinesire ko. Sabi ko, Lord, gusto ko kahit pastor ako, nakakatulong pa rin ako sa mga pastor. Pwede ba yun? Pwede. Posible ba yun? Posible yun. And I thank God, kami pong mag-asawa, never kami nag-away sa pera. Pamili ng sapatos, siguro nag-away kami. Nung nag-add to cart ako sa Shopee na hindi niya alam, siguro pwede. Pero yung pera, in a sense, na kapag sinabi ko yung pera na to, ipangsisip ko to. Itong pera na to, papadala ko sa pastor, missionary natin sa ganitong lugar. May mga kapwa po ako missionary, pastor, na nagsisimula pa lang. At alam ko yung hirap. Alam ko yung hirap na nagsisimula. Alam ko yung hirap ng pagpapastor. Kaya naman, bilang kami mag-asawa, pinagpalad naman kami ng Lord. Yung asawa ko may maayos namang trabaho. Bakit namin sasahilin? Amen. Di ba? Kaya pwede pala na kahit nagpapastor kami, pagpapala pa rin kami sa mga tao. Bakit? Kasi yun yung regalo ng Diyos sa amin. That's the gift that we have. That's the strength that we have. Kaya di gamitin naman kay Lord. Amen. Amen? Kaya ako, ang plano ko, why not yung plano namin, why not yung mga nag-mission sa iba't ibang lugar, may mga allowance, eh di nakangiti sila kasi may pagkain sila, pagod na sa mission, gutom pa, uhaw pa, ano na lang mangyayari. So what you can do it. Amen. Amen? You have a gift of teaching, teach discipleship trainings, mag-Bible study ka. You have a gift of speaking, mamaya magkukusada doon, pero bago may kusada, tayo po ay magbabahay-bahay. Gusto niyo sumama? Ayaw niyo? Pastor, tulog ko na lang, pahinga ko na lang, Pastor eh. Gusto ko na mag-aircon, nag-aircon ba kayo? Gusto ko na umiga sa kama, yakap yung aking unan, pero mamaya, magkakataon maglingkod. Gusto niyo sumama? Gusto niyo sumama? Mamaya siguro mga alas 3, alas 4 ba? Ano usapan ninyo, Pastor? Alas 3, alas 4, house. House to house. House to house, mamaya alas 3, alas 4 sa ang lugar. Sa Baugo. O, kaya niyo pumunta? Kung kaya niyo pumunta, pumunta kayo, kaya niyo magsalita. Gamitin niyo yung boses ninyo para maraming tao makakilala sa Diyos. Alam church paubos na. Sila-sila na lang. Bakit? Kasi yung gift na meron sila, hindi ginagamit sa Diyos. Yung gift na makapagsalita, yung gift na makapagkaroon ng impluensya sa ibang tao, pagkalokohan ang daling mong impluensya eh. Paano naman yung mga bagay na maka-Diyos? Eh di yun naman ang i-influensya natin sa tao. Amen? May gift ka mang influence people towards God. Sinong sasama mamaya, taas ang kamay. Taga doon din naman ako. Taga doon kayo. Sinong sasama, taas ang kamay. O, pag-usapan niyo na yan, bahala na kayo. Pero ito, kung meron kayong oras, regalo yan ng Diyos. Kung meron kayong lakas, regalo yan ng Diyos. Gamitin mo yan para maraming makakilala. Again, the church has a purpose. Mangyayari lang yun kapag maayos ang church. Humble ang church. Servant ang church. Amen? So, Pastora, pwede paki-on ng saglit. Sorry.
Nag-timer na po pala. Hindi ko napansin. Paki-unlock lang. Yan po ang aking asawa. Ayan, demonstrate. Service. Lastly, yes, hallelujah, tapos na si Pastor. Makakatulog na ako ulit. Okay, demonstrate. Love. Love should be demonstrated inside the church. The people will repel. The people will fear going inside the church if love is not present. Amen? Lagi na lang mapanghusga, lahat ng bagay may maling nasasabi, may pangit na nakikita. Kung puro gano'n ang mga tao sa church, sino pang lalapit sa Diyos? Kaya ang mga lumalapit sa Diyos, may mga imperfections yan. May mga pangit kang makikita. Bakit? Kasi lumalapit pa lang sila sa Diyos eh. Pero kung hindi mo papakita ang pag-ibig, kung puro hate na lang ang ipapakita mo, paano pa sila makakalapit sa Diyos? Paano kayo madadagdagan dito? Again, demonstrate love. Love must be sincere, hindi po pakitang tao. Good morning, sis. Ano ba yan? Dito na naman yung tao niya. Sige, tuloy ka. Sana malagpa ka. We can wear a smile, but love is absent. Pwede ba yun? Pwede po yun. At sadly, nangyayari po yun sometimes sa loob ng church. Hindi po lahat na nakasmile may pag-ibig. Kaya ang utos ni Pablo, love must be sincere. Dapat genuine. If you will welcome people, welcome them gladly. Ano pa? Hate what is evil. Ang hini-hate pala, hindi yung tao. Yung kasamaan. Cling to what is good. Panghawakan nyo kung ano yung mabuti. Kayo na ang maging example ng pagiging mabuti. Sino ang maging example ng kabutihan? Yung mga masasama? Yung mga politiko? Sino nagkahanap ang tao ng magagaya sa kabutihan? Sino magdedemonstrate ng kabutihan? Tayo na yun. Ikaw na yun. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na yun. Ikaw na ang mag-demonstrate ng kabutihan. Amen? Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Yung devotion mo daw sa isa't isa. Ibig sabihin po ng devotion, hindi mo na iniisip sa pagsarili na lang. You connect yourself to one another. Ang kapakanan mo, hindi na lang iniisip mo yung pagsarili mo. Iisipin mo na rin yung kapakanan ng iba. Amen. Ano ba? Honor one another above yourself. Honor, ire-respeto pala ang isa't isa, hindi sinisiraan. Amen. Kaya respect one another, ano mang katatayuan yan, ano man ang katatayuan mo, irespeto mo sila above yourself. Hindi porket, dito lang ako sasama kasi sila lang yung kumikita. Itong mga to, hindi naman kumikita, di na ako sasama sa kanila. Hindi po ganun. Amen? Devote yourself to one another. Walang tinatangi. Kaya kung kasama mo yan sa loob ng church, devote yourself to that person, to that people. Amen? Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord out of love. As a show of love, dun po pala may papakita yung paglilingkod na hindi napapagod. Nakakapagod maglingkod. Alam niyo po ba yun? Nakakapagod po maglingkod. Alam niyo po ba, bago kami pumunta dito, galing po kami Bulinaw. Bulinaw, Pangasinan. Yes, tama po. Alam niyo kung anong ginawa namin po doon? Kami po yung nag-encounter God retreat ng 2 days.
Nag-assist kami ng kanilang Thanksgiving for 1 day. Ilang araw kami pagod? 3 days. Nakauwi po kami Sabado. Sabado may gawain sa aming church. Buong araw po ako nasa loob ng church. Anong kasunod ng Sabado? Linggo. Anong meron pag linggo? Simba, worship, paglilingkod. Buong araw na naman sa church. Yung kinagabihan, biyahe naman. Papunta saan? Papunta dito. Nakakapagod bang maglingkod? Totoo. Physically, nakakapagod maglingkod. Pero ano yung nagdadrive sa atin sa paglilingkod? Yung love. Dahil mahal namin ang Diyos, mahal namin ang kapwa namin mananampalataya, mahal namin yung taong nilikha ng Diyos, dahil doon kahit nakakapagod, gagawin pa rin namin. Love. Kaya again, ikaw, kapatid, baka pagod ka na sa paglilingkod. Baka nagiging tradisyon na lang sa'yo ang Sunday. Nandito ka na lang, Zambales. 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 Ganun na lang ang buhay. Bakit? Kasi wala nang love. Wala nang love sa Lord. Wala nang love sa isa't isa. You want to be solid? Demonstrate love. Ayaw mo mapagod ka, mapahinto ka, okay lang mapagod, huwag nang hihinto. Pag napagod, magpahinga. Amen? Okay lang mapagod, mapagod, huwag lang hihinto. Gusto mo, hindi ka mapahinto ng away? Do it with love. Demonstrate love. Amen? In verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Be joyful in hope. May inaasahan ka ba? Hindi pa rin dumadating? Sige, antayin mo lang na may kagalakan. Amen? Amen. Patient in affliction, pasensyoso. Hindi yung konting kibot, galit agad. Diba? Pag na-amen, konting sisigaw agad. Be patient. Ang hirap pong maging patient. Kapag sinabihan ka ng masakit, gusto mo salitahan din ng masakit. Tama? Pero iba po pala ang taong may patience. You will bless those people who will curse you. Tingnan mo paano pa? Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Isang demonstration of love pala, nakita mo nang walang bigas yung kapatid mo, at sobra-sobra yung bigas mo, bibigyan mo sila ng bigas. Nagagawa niyo po ba yun? Minsan, hallelujah, praise the Lord. Ang hirap po kung ang mga tao nasa loob ng church, sa politiko pa umaasa. Alam niyo po ba sa INC may bigayan ng bigas? Oo. Iintayin niyo pa ba na yung membro nyo sa church dahil wala nang bigas, pipila pa sa INC? Ginagawa nila yun. Buti pa sila. Ikaw sobra-sobra yung bigas mo. Yung kapatid mo wala nang bigas. Nag-send na sa GC, pag-pray nyo ako, wala na po kaming maisahin. Okay kapatid, in Jesus' name, manampalataya ka lang. Ikaw may bigas ka na. Bigyan mo na lang. Eh di may nag-hallelujah at may nag-praise the Lord kasi ginamit ka ni Lord kasi may extra kang bigas. Alam niyo po ginawa namin sa church na nakaraan. Pinatayo ko, tinanong ko, sino dito walang bigas na may sasayang mamaya? Dito, meron ba dito? Walang may sasayang mamaya? Taas kamay. Marami dito, nasa bukid kayo eh. Kami po sa Manila, mahirap. Kahit panggisa, ang hirap. Kahit mga ulam, dito, pipitas ka lang ng kung ano-ano, may ulam ka na eh, no? Doon, lahat may bayad. Kaya ang ginawa ko po, pinataas ko yung kamay, sinong wala nang may sasahing mamaya, taas ang kamay, pinatayo ko sa harap. Pagkatapos na, nagtanong ulit ako, o sino yung may sobrang isasahing mamaya, taas kamay. May nagtaas na kamay, pinatayo ko rin. Sabi ko, sige mamaya, pagkatapos nito, yung sobrang may sasayang, bigyan mo sila.
Pwede ba yun? And that's how the church feels that we love each other. Amen. Na ang pag-ibig natin hindi lang tuwing linggo. Amen. Ang pag-ibig natin sa isa't isa, ibig sabihin, may pakialam ka na rin sa isa't isa. Amen? Amen. Hallelujah. Ano pa? Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Alam niyo po, ang mga tao, pwedeng hindi magaganda ang sabihin ng tao sa church. May mga pagkakataon na pwedeng siraan ng tao ang church. Pero sino ba ang magiging kakampi ng church? Kayo kaya lang din ang magiging magkakampi. Diba? Ang hirap naman ikaw, miyembro ka sa church. Alam mo ba sa church na yan? Ang pangit dyan. Oo nga. Nasiraan na yung church mo, umuo nga ka din. Eh di siniraan mo na rin yung church mo, sira ka din. Diba? Kaya ngayon ito, maraming tao pwedeng siraan kayo. Maraming tao pwedeng siraan ng church. Pero huwag kayong gaganti. Bless them. Amen. Amen? Patawarin niyo sila. Sabihin niyo yung prayer ni Jesus. Patawarin niyo sila, Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At pag may extra kayong bigas, bigyan niyo silang bigas. That's blessing those who persecute. Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Ibig sabihin, kung ano yung nadadanasan ng kapatid mo kasama mo sa church, makiramay ka. Pag nagdadalang hati yan, huwag mo sabihin, buti pa ako blessed. Buti pa ako masaya, siya hindi. Huwag ganon. Kahit blessed ka, kung nagdadalang hati ang isang tao, makiramay ka, makiiyak ka kapag yung kasama mo umiiyak. That's a show of love. Makigalak ka sa mga kasama mo nagagalak. Huwag kang mainggit, makigalak. Amen? Kunyari, may motor, may NMAX. Ano gagawin mo? Yan, hulugan. Nakita mo yung kasama mo sa church na NMAX, ay, second hand. Second hand lang yan. Kahit ako, bigyan mo yan, di ko tatanggapin yan. Nakita mo ka church mo, may 4 wheels, may sasakyan. Pero 1990s na sasakyan na model. Eh, bulok. Hindi ako sasakay dyan, bulok yan eh. Eh siya masaya na masaya kasi nag-provide si Lord ng kanyang sasakyan. Nag-provide si Lord ng motor. Huwag nang inggit ang pairalin. Makigalak tayo sa kanila. May bago na ipa kayong negosyo. May bago na ipa kayong bahay. Huwag na natin i-chismis. Huwag na natin hanapan ng pangit. Makigalak na lang tayo. Alam mo bakit? Kasunod ka rin. At kapag kasunod ka na, yung kapatid mo na yun, nakikigalak din sa'yo. That's love. Amen. Demonstrate love. Ano pa sinabi dito? Live in harmony in one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Living in harmony. Ibig sabihin, kaaya-ayang tignan. Kaaya-ayang pagmasdan, nagkakaisa. Kahit magkakaiba, pero pag pinagsama-sama, napakaganda. That's harmony. Maririnig natin yan sa terminology ng music. Na iba-iba ang notes, pero kapag pinindot mo ng sabay-sabay, ang sarap pakinggan. Pwede po ba yun sa loob ng church? Iba-iba ang uri ng ating personality, iba-iba ang ating character, pero nagiging blessing tayo. Bakit? Kasi pag nagkaisa tayo, pagkakaisa talaga. Solid. Pwede ba yun? Pwede yun. Hallelujah. Now, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Ibig sabihin po pala, may mga taong nanonood sa inyo. May mga unbeliever na tinitignan yung buhay nyo. Ano kayong gagawin nito? Alay nyo, yung unbeliever, naglaglag pala ng wallet. Ano kayong gagawin nitong Kristiyanong to? Tapos naka-video ka pala.
Tapos nakita mo yung wallet, may ID, oy, may pera. Hallelujah! Thank you, Lord, for your provision. Pinapanood ka ng mga tao. Are you a good testimony? Yung tahanan mo, baka hindi mo mamin yung tahanan mo kasi walang magandang nakikita sa'yo. Yung lugar natin dito, yung lugar nyo dito, pinapanood nila kayo. Tinitignan nila ang bawat lumalabas sa bibig ninyo, yung bawat buhay ninyo, at yun po yung nagre-reflect ng ating pananampalataya. Kaya sabi dito, do not repay anyone for evil. Evil for evil. Kaya kapag nagsabi ng hindi maganda sa inyo, huwag nyo nang patulan. Amen? Tawag ka ba kapatid? Puntahan natin dun sa bahay. Sugurin natin. Kasama natin si Pastor. Sinugod na, nagsama pa, no? So, huwag daw gantihan kapag mali na. Mali na nga, panindigan mo na kung ano ang tama. Bakit? Kasi ikaw na yung nakakaalam. Amen? If it is possible, as far as it depends on you, live at peace for everyone. Aim for solution, aim for peace. Ang sarap po ng lugar na payapa. Ang sarap ng tahanan na payapa. Ang sarap ng church na payapa. Ang church po na may peace sa isa't isa, ang sarap pong puntahan. Ang church na walang peace, hindi na ako babalik. Ang church na walang peace, kahit pastor umalis. Nangyayari ba yun? Nangyayari yun. Kaya with us, every one of us, kung meron ng affliction, kung meron ng mga hindi pagkakaunawaan, aim for peace. Aim for solution. Huwag mo nang dagdagan yung problema. Amen? And for the last verse, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. So kapag merong hindi magandang ginawa sa'yo, huwag mo nang gantihan. Ipagpasa Diyos mo na lang. Amen? Huwag na tayong gumanti. Hayaan natin si Lord. Kapag si Lord ang gumanti, iyarin siya. Hindi nila magugustuhan. Kaya naman, huwag mo nang gantihan. And now, a perfect church could be impossible to achieve. Sino dito gusto ng perfect church? Gusto natin ng perfect church, pero nakakalungkot, wala pong perfect na church. Merong perfect Christ. Pero tayo, we are the church, wala pong perfect church. Amen? Kung meron mang perfect church, at pumunta ka doon, doon pa lang, magiging perfect na yun. Pumunta ka na eh. Now, but a Christ-centered church, can a church be Christ-centered? Yes. That is a yes. A church probably or possibly cannot be perfect. Parang mahirap isipin o mahirap ma-imagine, ma-accomplish na ang church ay maging perfect. Pero ang church can be Christ-centered. And a Christ-centered church is composed of humble, serving, and loving people. Kayo ba yun? Kayo ba yung humble, serving, loving people? Kayo ba yun? Then, prepare to be used by God. Once the church is united, once the church is solid, then, tsaka lang po sila magagamit ng matindi ng Diyos. Do you want to be used by God? That's the question. Do you want to be used by God? Okay, there's an opportunity to serve later. Sama kayo mamaya sa amin. Amen? O yung mga nag-amen, hanapin ko kayo mamaya. So that's an opportunity to serve God. That's an opportunity also to show people this is the church. We are the church. This is our purpose to reach you, to feed you, to share you the gospel. Ipakita natin sa tao. Amen? Amen.
Kaya I hope, I pray, pagbalik ko dito, magbibisita ulit kami dito. Dahil na-demonstrate nyo na yung humble, serving, loving people, hindi na lang kayo-kayo ang nandito. Amen. Pagbalik namin dito, may mga bago na. Bakit? Kasi kayo pala, meron na kayong humble, serving, and loving people sa church nito. At kung yun ang may tuturo nyo sa taong dumarating at dumarating na ipapakita nyo pa rin ng mga bagay na ito, hindi na po mapipigilan ang pagdaloy ng tao sa church na ito. Bakit? Alam ng Diyos kung ano o kung saan yung church na pagkakatiwalaan niya ng tao. Alam ng Diyos kung sino yung church na pararatingin niya, na mapagkakatiwalaan niya. Dahil kahit anong daming bugsok ng tao sa loob ng church, kung wala yung humility, puro mayayabang, pag walang servant, lahat na lang gusto paglingkuran. Pag walang mapagmahal, pag walang loving, lahat na lang puro hate. Dumami man ang tao, isang beses lang yan, hindi niya babalik. Tama o tama? Tama. So let's do our purpose as a church. Let's reach the lost. Let's worship God. Let's be a blessing to this community. Mangyayari lang yon if this church is solid. Amen. Mauna sa inyo. And again, once there is quality inside the church, kasunod na lang, result na lang po ng quantity. Be a quality Christian. Be a quality believer. Amen? Amen. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you for your words today. Salamat o Diyos. Patuloy po ninyo kaming likhain, hubugin, hulmahin, Panginoon, sa inyong nais sa amin. Bigyan niyo kami ng pusong dalisay. Bigyan niyo kami ng pusong mapagkumbaba, pusong nais maglingkod sa inyo, pusong handang ibigay ang talento, ang oras, anumang kaya namin ihandog. Pusong handang umibig sa inyo, Diyos, at ganoon din sa mga tao. And I pray, Lord, I speak life in this church. I speak life in these people. Anoint this church. Use this church, Lord, for your glory. Use this church, oh God, to reach the lost. In the name of Jesus. Holy Spirit, enable this church. Hallelujah. Let this church be your instrument of your words. An instrument of your blessing, oh God. And for that to happen, oh God, make this church solid. Make this church united in vision, united in worship, united in love, united in goodness, united in the Spirit, in the name of Jesus. Let there be peace, let there be harmony in the life of everyone. Walang Kristiyanong makasarili sa church na ito. I rebuke selfishness in the name of Jesus. In the name of Jesus, I rebuke mga kahinaan, mga weakness in the name of Jesus. I rebuke mga salita na hindi magaganda, mga chismisan sa church na ito. In the name of Jesus, we rebuke that. And I speak strength in this church. Amen. In the name of Jesus, Father God, prepare this church for your glory. Yes, God. Prepare these people for your service. Yes. Set apart. Consecrate these people. Hallelujah. And one day, Lord, they will testify your goodness. Yes. They will be a living testimony. Sila naman po ang aabot. Sila rin po magmi-mission sa ibang lugar para magpalakas ng ibang mga churches. Hallelujah. Use these people, oh God. Thank you, Father God, sa kalakasan ng mga nasa inyo. And as your servant, ako po'y nag-iiwan ng kapayapaan sa church na ito. Ako po'y nag-iwan ng pagpapala sa church na ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa inyong mga salita. To you all the glory. In Jesus' name. Amen.
Amen. Hallelujah. Praise God. Napakaganda ang saya Amen. ngayon sa atin, timely message na sa atin na hapon upang ngayon as a solo church. Sabi ng Biblia, hindi lang ang makikinig at itong gagawin. Amen? Amen. Atong i-apply sa ating sarili. Paano yung mensahe na i-apply ito? Paano ko yung gagawin? Paano yung natin gagawin? Napakagandang mensahe natin sa atin. Kaya, pasalamat tayo. Fortunate tayo kay pinadala ng kanyang mga dito sa atin. Ang sahera ng Diyos. Marami na glory. O, stay tuned lang. Atong pamaladungan ang puro sa Diyos. Paano ako maging bahagi nito? Ngayon, narinig mo ang puro sa Diyos. Paano mo maging bahagi ka nito? Church, maging sulit. Paano mo ambag? Paano ka maging ambag sa church nito? Paano mo ito practice? Sige po tayo po manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami sa sarili nito. Napakabuti mo, Diyos.